Down here in the third. Whoa! Whoa! Double ankle breaker for Danny Segal. Did you see that? Danny Segal, but you can see. Wow! Double ankle breaker. You don't see this every day. I think this is going to end up in ESPN America. Isa sa mga pinaka-explosive na PBA player kung opensa ang pag-uusapan. Naging cornerstone ng 1999 San Miguel Beermen at naging instrumental sa maraming kampyonato ng team. Isang krimen ang hindi siya mabigyan ng PBA MVP kahit isang beses at ang pagkaka-echapuera sa kanya sa 40 greatest PBA players of all time. Sa episode na ito, bibigyan natin ng analysis at pagkilala ang naging karera ng nag-iisang dynamite Danny Segal. Gaano ba siya kahusay at bakit sinasabing pinagkaitan siya ng pagkilala ng liga? At bakit karapat dapat siyang hiranging isa sa mga greatest PBA players of all time? The LDT long distance shot from the Shell import. Danny Segal inside. Magandang ginawa ng San Miguel, ipinosti ka. Hanford, the PBA underwear. Hanford, angat ka! Good timeout called by Coach John Luchico at hands it to take Mott. Mott maghahanap ng mapapasahan. Binigay kay Velasco. 2 seconds on the shot clock. Danny Segal rolls. Magandang bitaw. Alam mo, kanina pa ini. Si Daniel Charles Yadaw Segal ay ipinanganak noong June 14, 1976 sa Scranton, California. Nagmula sa Amerikanong ama at Pilipinang ina. Lumaki at hinasa ni Danny ang basketball skills niya sa Estados Unidos. Sa high school pa lang sa Wagner College sa Staten Island, New York, nagpapakita na ng malaking potensyal si Danny. Isa siya sa mga star players ng Wagner Seahawks at dahil sa tangkad niyang 6'6", sentro ang posisyon ng ating bida. Dito masasabi nating napaka-versatile ng laruan ni Danny. Inihahalin tulad ito kay Kevin Durant na kahit saan mo pasahan ng bola, siguradong makakapuntos. Sa 4 na taon niya sa Wagner, nag-a-average siya ng 15.2 points, 5.3 rebounds, 1.2 assists, 0.9 steals at 0.7 blocks per game. Siya ang pang-anim sa highest total career points sa Wagner na may 1,652. Pasok siya sa top 10 sa most field goals, 3 points at free throws. Good pass. Segal, baseline. Got it. Good look. Daly. Inside, kicks it back out. Segal pulls up. Short outside. They need to rotate the ball. Got to move the ball. Segal all alone. Goes up. A foul. You have to challenge the big man. Boy, Mark looked like he was going in for the dunk that time. Watch it again. You have to challenge their big man, and Segal is doing that in this first quarter. Dan Segal, rather. It's either Mark and Dan, and easily confused. They look alike. Bench. The second by Danny Segal. Charging in the fourth quarter. Connor. Maraming analyst ang nagsasabi na kung hindi nga lang sa PBA, malamang na sumubok na pumasok si Danny sa NBA at hindi naman malayong mapili siya dahil naglalaro na siya sa Division 1 League at may magandang stat sheet. Kaya lang sa pagsapit ng 1999, isang magandang opportunity ang nagbukas para kay Danny. Nakakagraduate pa lang ng high school. Meron kasing bagong tatag na rules sa PBA na kailangan merong isang PhilAm na member ang bawat team sa liga na hindi na kinakailangan pang dumaan sa draft pick o sa madaling salita direct hire. Kinausap niya ang kanyang ama at ang kuya niyang si Andy Segal na kasalukuyang naglalaro sa PBA sa koponan ng Mobiline pagkatapos niyang madraft sa liga noong 1997 bilang first pick. Napapayag si Danny at nabalitaan niyang pinili siya ng San Miguel sa listahan ng mga PhilAms na eligible pumasok sa PBA, gaya na lamang nila Paul Asitaulava, Eric Menk, Al Segova, Rob Parker at Sonny Alvarado. To force the situation on him, hindi na involved kamukha nga nasabi ni Dr. Day, sila Danny. Simitong basketball, when you block a shot, which means a good defensive play, that's on our smart goal replay, you're able to get off a good shot on the other end, a possible 3-point play. Bago mo binaba ang bola, here's Mott. Another alley-oop. Papunta naman kay Danny Segal, pero natapikan na yung mga dupa. Nilakaw ni Segal! And the lead is now down to only 3. Kanina pa, umabot ng 14 yan.
Seagull gets it back. Lumabas ni Racela, marunong yung Seagull. This is a shorter jet shot. Win! Got the bounce. Well, big Kirk Mott kicks it out to Racela. Racela against Paras. O naman si Danny Seagull to the open shot. Pumasok na with PLDT long distance shot. Magtapos ang ating first half, no? Pwede siya with an 8-point lead. Seagull! Whoa! What a jet by Danny Seagull and one. Getting the foul from Benji Paras. That is going to be foul number 2. Sa pagtapak niya sa San Miguel malaki ang expectation sa kanya ng team at ng mga fans. At aminadong out of shape sa unang serye ng mga practice games nila. Pag-amin naman ni Olsen Racela na una nilang nakita si Danny parang hindi sila masyado napabilib dito. Gayunpaman sa pagsapit ng unang conference nagpakitang gilas agad ang ating bida. Sinasabi ngang napaka-versatile na power forward ni Danny. May inside scoring, athleticism at mid-range jumper. Yan ang unang skill set na naipamalas niya. Pinaghalong power forward at small forward ang kanyang playstyle. Ang sabi nga ng mga analyst mahirap bantayan ng isang Danny Seagull dahil masyado siyang mabilis para sa isang power forward at masyado namang malaki at malakas para sa isang small forward. Maganda ang naging biyahe ng San Miguel sa All Filipino Cup kasama sina Danny Ai, Olsen Racela, Nick Velasco at Boy Bates Victoria. Pumasok sila sa quarterfinals sa pagtatapos ng torneo pagkatapos sipain ng eventual champions na Formula Shell. Hindi man sila nagkampiyon, ito ay patikim lang pala sa tunay na husay ni The Dynamite. Sa sumunod na season, bumalik ang Beermen ng mas malakas. Nagtala sila ng record ng 13-7 para hiranging kampiyon sa Commissioner's Cup at si Danny ang hinirang na Finals MVP. Sa sumunod na conference nagpatuloy ang pananalasa ng Beermen at nakapagtala sila ng record na 14-4 para tanghaling Governor's Cup champions ng 1999 nang talunin nila ang Alaska Milk. Sa pangalawang pagkakataon si Danny Seagull ang hinirang na Finals MVP. Sa pagtatapos ng 1999 season nakuha ni Danny ang Rookie of the Year award at madami ang nagsasabi na dapat siya rin ang magiging season MVP na napunta naman kay Benji Paras. Kung hindi nga lang daw sa pagiging Phil-Am ni Danny, siya dapat ang ikalawang PBA player sa kasaysayan na naging Rookie of the Year at MVP sa parehong taon. Ngayon bibigyan natin ng analysis kung bakit nga ba naging kontrobersyal ang rookie season ni Dynamite tungkol sa mga award na ito. Ang nagwagi ng season MVP sa 1999 ay si Benji Paras. Kung bibigyan natin ng comparison ang kanilang statistika, ito ang magiging kalalabasan. Sa 1999 season, nag-average si The Tower of Power ng 15.7 points, 6.5 rebounds, 3.6 assists, 0.68 steals at 2.2 blocks per game. Habang si Dynamite Danny naman nag-average ng 19 points, 7.2 rebounds, 2 assists, 0.73 steals at 0.65 blocks per game. Lamang si Danny sa points, rebounds at steals, habang lamang naman si Benji sa assists at blocks per game. Kung overall performance naman sa 1999 season ang pag-uusapan ito ang magiging itsura. Nagkampiyon si Benji sa All Filipino Conference ng 1999, PBA Comeback Player of the Year ng 1999, Best Player of the Conference, pasok sa PBA All-Star, All-Star Game MVP ng 1999, habang si Danny naman 2 beses na kampiyon sa 1999 season, Commissioner's Cup at Governors. 2 beses din siyang naging Finals MVP kung saan sila nagkampiyon. Best Player of the Conference ng Governor's Cup, pasok sa 1999 All-Star Selection at syempre ang Rookie of the Year Award. Medyo mahirap nga naman pagpilian talaga kung sino ang karapat-dapat na MVP sa mga nakikita natin ngayon. Nagkakatalo na lamang sa boto kung sino ang dapat piliin. Sinasabi ng mga fans ng San Miguel at ilang analyst na may kinalaman daw ang pagiging Phil-Am ni Danny Seagull kung bakit hindi niya nakuha ang MVP. Kapag nakuha niya kasi ang MVP na ito, mabibreak niya ang record ni Benji Paras bilang only PBA player na nakakuha ng Rookie of the Year at MVP award sa isang season. At ayaw daw ng PBA na mapunta ito sa isang Phil-Am. Kung ang kontrobersya naman ng Phil-Shams ang sisisihin, hindi rin ito ang kaso ayon sa mga analyst. Dahil ang Phil-Sham controversy nagsimula noong 2000 hanggang 2002. Ang pressure ng Phil-Am eligibility sa PBA hindi pa ganun katindi.
Nagsimula lamang ito sa pagkakasipa kay Sunny Alvarado paalis ng liga na nangyari noong kalagitnaan ng 2000 season. Tama nga ba ang napili nilang MVP sa 1999 o dapat si Danny talaga ang nanalo? Share mo ang opinion mo sa comment section. Upon entering the PBA is how to match up with Danny Seagal. That's right, no? Tsaka even the Scorer ngayon ng Coca-Cola. The Tigers now open up a 6-point lead, 44-38. At 18-footer. At may 11-point go. Arrigo from Aurora Boulevard. No go. Seagal with a rebound and an opportunity. Sa pagdating ng 2000 season, nagpatuloy ang kahusayan ng Seagal na isa na sa mga kinikilalang best forwards ng PBA. Ayon sa mga fans, si Danny daw ang Pinoy player na parang import kung maglaro. Kumpletos rekados ang kanyang laruan na sabi nga ng isang commentator, ikaw na ang maging Danny Seagal. Sa 2000 season, muling nagkampiyon ang San Miguel sa Commissioners at Governors Cup. Sa kanyang second season sa PBA nag-average na siya ng 20 points, 6 rebounds, 2.8 assists, 0.6 steals at 0.5 blocks per game. Muli siyang hinirang na Finals MVP sa 2000 Governors Cup. Napanatili niya ang kalidad ng kanyang laruan hanggang 2001 season kung saan nagkampiyon muli sila sa All-Filipino at siya muli ang hinirang na 2001 All-Filipino Finals MVP. Sa sobrang husay niya naimbitahan siyang maging parte ng training pool ng RP National Team na ilalaban sa 2002 Asian Games na gaganapin sa Busan, South Korea. Pero noong September 22, 2002 sa isang exhibition match laban sa Qatar, napunit niya ang kanyang Achilles tendon pagkatapos tumira. Ito na pala ang magiging hudyat ng pansamantala niyang pagliban sa laro. Sa 2002 pa lang kinailangang operahan si Danny ng 3 beses sa paa at Achilles. Aminado siyang labis ang kanyang kaba dahil ang mga operasyon na gaya nito ay maituturing na career threatening. Hindi na siya nakapaglaro kahit isang game sa buong 2003 season. Inabot ng 16 na buwan ng rehabilitasyon para muling manumbalik ang kanyang paa at kumpiyansa na makapaglaro muli sa pro basketball. Nagbunyi ang mga fans ni Danny nang muli siyang nagbalik ng hardcourt ng 2004 season at namangha sa kanilang nasaksiyan para bang walang nangyari at naghalimaw na naman si Danny sa opensa. Sa kanyang pagbabalik, nag-average si Danny ng 17.3 points, 5.5 rebounds, 2.2 assists, 0.6 steals at 0.5 blocks per game. Muling nagkampiyon ang San Miguel sa 2005 Fiesta Conference. Malaki ang naging ambag niya sa ika-17 kampyonato ng San Miguel franchise. Ang 2006 season ang sinasabing nagsemento sa tunay na pagbabalik ni Dynamite Danny sa PBA, kung saan siya ang hinirang na PBA Comeback Player of the Year. Sa average na 22.2 points, 8 rebounds, 2 assists, 0.6 steals at 0.4 blocks per game. 19 na beses siyang naka-score ng 20 plus points sa isang game at na-break niya ang record ni Alvin Patrimonio. Hindi man nagkamit ng kampyonato ang San Miguel sa season na iyon, siya ang hinirang na best player of the conference. Sa huling 4 na taon niya sa San Miguel binulabog siya ng samot-saring injuries. Mas nagiging kakaunti ang mga games na kanyang nilalaro, kahit na maganda pa sana ang kanyang produksyon. At noong 2011 season, tuluyan na siyang sinukuan ng San Miguel na nasa rebuilding stage pagkatapos ng sinasabi nilang double Danny era. Naitrade si Danny Seagal kasama sina Paul Artadi, Dorian Peña at Dondon Ontiveros patungo sa Air 21. Kapalit ng first picks ng 2010 PBA Draft. Hindi isa kundi ang top 3 picks ng Air 21 sa San Miguel mapupunta. Ito ay sina Nonoy Baclao, Rabe Al-Husseini at Ray Guevara. Nakinainasa naman ng mga San Miguel fans dahil sinasabing si Sean Anthony ang best pick sa draft class na iyon. Nagpatuloy ang magandang performance ni Danny sa Air 21 na naging Barako Bull kinalaunan. Hindi man kasing taas ng average niya sa San Miguel, isa pa rin siyang threat sa opensa. Pagkalipas ng 2 taon, ino-offeran si Danny ng contract extension ng Barako pero tinanggihan niya ito. Kaya napunta na siya ng Talk and Text tropang Texters sa 2013 season. Sa 4 na seasons niya sa Talk and Text, nagmistulang farewell tour na ang kanyang laruan. Paminsang nakaka-season high ng 21 points pero hindi na muling nakasampa sa double digits ang kanyang season average.
Dito sa talk and text niya nakuha ang record ng pang-31 PBA player na naka 8,000 career points. At dito niya rin nakuha ang pang-8 at kahuli-hulihang kampyonato niya. At noong 2016 tuluyan na siyang nagpaalam bilang PBA player. 2017 na-hire siya bilang assistant coach ng San Miguel Alab Pilipinas under kay head coach Jimmy Alapag. Noong 2019 naman siya ang naging head coach ng De La Salle Green Archers. Sa 18 years niya sa PBA, nakaipon siya ng 8 kampyonato, 4 na finals MVP, 2 best player of the conference, 8 all-star selections, 4 na mythical team selections, Rookie of the Year ng 1999 at Comeback Player of the Year ng 2006. Ang kanyang career average ay 15 points, 5.5 rebounds, 1.7 assists, 0.5 steals at 0.5 blocks per game. Sa ngayon nakatira si Danny sa Makati kung saan meron siyang naitayong negosyo. Pero madalas din siyang nagtatravel sa Estados Unidos at mga bansang nais niyang mapuntahan. Noong 2015, naglabas ng karagdagang 15 pangalan ang PBA para isama sa greatest PBA players of all time. Pero madaming fans ang nadismaya dahil wala ang pangalan ni Dynamite Danny. Mas deserving naman daw kasi siya mauna kesa sa mga ilang pangalan na naririto, gaya na lamang nila Kirby Raimundo, Chito Loizaga at Marlo Aquino. Kasama din kasi sa listahan na iyon ang isa pang Danny na si Danny Ildefonso at maraming fans ang nag-agree na hindi mo pwedeng paghiwalayin ang dalawa sa kagalingan at ambag sa San Miguel at PBA. Nagpahayag naman si Arwin Santos ng pagkadismaya kung bakit hindi pa nire-retiro ng San Miguel ang numero ni Danny na 42 kahit malaki ang naging ambag niya sa franchise. Nag-iintay din ng mga fans niya na mapasama sa Hall of Fame ang ating bida. 7-year pro, 8-year pro. Ito na si Danny Seagal. Lusot. Patay na. Tabla na. What a game, partner. Itong laro. Pasko tayo maghahatulan kung sino magiging kampiyon ng Governor's Cup. Sablay. Seagal goes up. He has 10 in the game. Nung bumalik ang San Miguel, umupo naman ang starters ng Pure Foods. Tama yung partner. Yung sinasabi natin, the coaching will determine also here the timing of the game, no? And Seagal is getting hot. Correct. 38-34 here. Brown from long distance. Wala. Andy Seagal is there. Uy, namo na kanyang Tira Araneta Coliseum. Watch Danny and Andy go up in the air. Who says blood is thicker than water? Magkapit bahay pa yan, partner. The same house. My God. Seagal laban kay Derek Brown. The Dynamite has been choked here, but he gets a basket, and this is his quarter. Fourth quarter. This is Seagal is wide open. Double-handed stuff. No fear slam mula kay Danny Seagal. This is what... Gaano nga ba kagaling si Dynamite Danny? At bakit sinasabing parang import ang laruan niya sa PBA? Hindi naman nakakapagtaka dahil sa US siya nagkaroon ng pundasyon ng basketball, kung saan ang mga 6'6 na gaya niya pinaglalaro ng forward o guard position. Kaya naman kahit power forward ang posisyon niya sa PBA, malagwardya ang kanyang skill set. Ang una niyang kalakasan ay ang athleticism. Bukod sa pagiging high leaper at pagkakaroon ng hang time sa ere, meron din siyang quick first step at very agile ang galawan. Kaya naman mahusay sa mga isolation plays ang ating bida at kayang-kaya niyang gumawa ng sariling tira. Nakilala sa mga malulupit niyang dakdak at pagkakaroon ng hang time para bumali ng tira sa ere. Napaka-deadly ng kanyang inside game. Bukod sa pagkakaroon ng inside scoring, meron din siyang malupit na jumper, parehong mid-range at perimeter shooting. Kahit saan mo pasahan ng bola si Danny, siguradong automatic buckets. Isa siyang primary option kapag kinakailangan ng puntos ng San Miguel. Kung sa depensa naman, hindi rin siya papahuli. Merong malakas na lundag para sumupalpal ng bola. Sa height na 6'6 at 200 pounds, kaya niyang maging physical sa paint at makipagbalyahan para gumawa ng space at makapuntos. Superstar man ang tingin sa kanya ng San Miguel, hindi superstar ang attitude ni Dynamite. May grit at hustle sa mga plays, sa mga rebound at mga agawan ng bola. Hindi tamad sa kilos at laging active, makahanap ng opportunity para makakontribute sa team, sa depensa man o opensa. Sinamahan pa ng magandang basketball IQ at awareness sa game. Malupit din ang kanyang ball handling, nakilala sa kanyang mga crossovers at step back shots. Nagagawa niya ang mga guard moves na ito kahit sa laki niya at bulas. Naalala ko ang isang sinabi ng commentator ng PBA
na kung gagawa ka raw ng basketball character sa PlayStation na sagad lahat ng attributes at skills, may height at athleticism, si Danny Segal daw ang kalalabasan. Ang masasabi lang nating nakapigil sa laruan ni Danny ay ang kanyang mga injuries na hindi rin naman masyadong nakakagulat dahil ito talaga ang sakit o sumpa ng mga high leapers. Ang spring nila sa paa na nagbibigay sa kanila ng lundag siya rin namang nabubugbog at napupudpod pagtagal. Sa bigat at laki kasi ni Danny sinasalo lahat ito ng kanyang tuhod at paa. Samahan mo pa ng style ng kanyang paglalaro, siguradong mapaparusahan ng mga ito, lalo na kung naging karera mo na ang basketball. Overall naman sa kanyang 18 years sa PBA, masasabi nating 15 o 16 years siyang aktibo sa paglalaro, naging fruitful naman ang kanyang basketball career at sa tingin ko wala siyang pagsisisi sa mga nagawa niya. Malaki rin talaga ang naging ambag ni Dynamite Danny sa San Miguel, kaya naman ganun din ang pagtatampo ng mga fans kung bakit tila napagdamutan siya ng parangal at pagkilala. Sana sa susunod na latag ng greatest PBA players of all time kasama na ang ating bida. Mabuti pa ang Wagner College kung saan siya nag-high school niretiro ang kanyang numero at nilagay siya sa kanilang version ng Hall of Fame. Very deserving naman talaga. At sabi nga nila, ikaw na ang maging Dynamite Danny Segal. Isa ka bang dakilang fan ni Dynamite Danny? Share mo naman sa comment section kung bakit mo siya iniidolo o mga bagay na dapat pa naming malaman tungkol sa kanya. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video. Nice pass by the Segal. No foul. So far. There's a few games going on here this afternoon. Segal to the hole, misses it. Oh! No, they waved it off again. He's up in the air. It's a ball, baby. Here's the follow. This is there. He's up in the air. That's right. He's taking the shot. He is in the act of shooting. That should have counted over the top and give him a lead. We are at 4 minutes. Danny Segal, one-on-one. Has Dennis in the air. Oh, got it. Second half. Danny Segal. Another block. That would have been goaltending. 150. Segal now at 22. Team. They came back from a 1-point deficit with 4 minutes to go in their last game to win by like 16. Danny Segal with a step. Waves. Connor to the hole. Pulls up. Short. Rebound loose. Skarupa throws it up under. These big guys, were you? No, I played with bigger guys than this during the summer with the pace setters. So I was pretty much ready for them, more or less. We were all pumped up. None of us were scared. Great defensive scheme you guys had this afternoon. What were you coming in trying to prove on defense? To stop, their big guys were really well, and they like to pass in the big guys, so we try to sag down on the big guys and pressure the guards so they can't throw the lob. But we did our best to do that, and they did really well doing that. Your brother helped you out a little bit today, too, on the weak side, huh? Oh, yeah, definitely. I mean, he's a great defensive player, and I know him awesome. You guys were the big underdogs. You weren't supposed to do this. Yeah, we were supposed to lose by 15. We all had that in our mind. We were going to lose by 15. I don't know.